Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si Professor Cielo Magno, dating Finance Undersecretary ng Marcos Administration. Nanawagan siya na ipaliwanag ng mga kongresista, DPWH, yung budget insertion na 175 billion sa DPWH. Hindi ito requested. Bigla na lang isiningit. So, paano nangyari ito? So, pasalamat tayo dito kay Professor Cielo Magno. May malasakit sa taong bayan. So, pakinggan natin ang pahayag ng Professor sa isang interview. Cielo Magno, magandang umaga po Pilipinas. Baka pwede ding ipaliwanag ni Congressman Saldico kung bakit binawasan ng 10 bilyon ang ating calamity fund. Kayong alam naman natin na nasasalanta tayo palagi ng bagyo. At itong budget naman ng DPWH ay bakit pinalaki pa by 175 bilyong pesos. Hindi lang po flood control ang kailangan na tugon sa climate change at disaster. Kung bibigyan mo ng grade or assessment yung pag-allocate ng budget ng gobyerno sa Pilipinas, anong assessment? Actually, based on sa 2024 experience, Okay. Iyan ko siya ng failing grade. Talaga? Bakit ka? Okay. Okay, Calamity Fund for 2024, binawasan ng 10 billion pesos. According to Professor Cielo Magno. Bakit? Taon-taon tayong nadadaanan ng mga bagyo at baha. Bakit mo bawasan ang Calamity Fund? Tapos ang dinagdagan, singit, insertion lang, hindi ni-request ng DPWH, 175 billion. So, kaya ang grado ng gobyernong ito when it comes to budgeting is failing grade. Ayan, sa isang matinong economics professor. Tuloy na to. Hindi kasi alam mo, ang interesting ngayon, marami na actually nai-involve dun sa budget kasi we can watch it nanonood ka na sa YouTube, di ba? Nadidinig mo yung mga deliberation. Pero you know kung ano yung pinaka-frustrating dito sa 2024 budget. Dun sa buong proseso kasi, parte yung pagiging transparent ka, kaya napapanood ng mga tao. Pero doon sa final stage ng budgeting, pina-finalize lang yan ng konting representative ng mga congressman at saka mga konting representative ng mga senador. Tama. Tapos, dapat ang gagawin na lang nila, i-reconcile nila yung konting pinagkaiba ng Senado at saka Kongreso. Di ba? Yun po yung tinatawag nating Bicameral Conference Committee. Okay. Kaya lang, ang nangyari dito sa 2024, pagkatapos ng mag-BICAM, dinoktor-doktor nila. Okay. Completely. Binago-bago. So, alam mo nangyari, after nag-BICAM, yung budget ng Senado lumaki by 2 billion pesos. What? Yung budget ng House of Representatives lumaki by 12 so billion pesos. 12 billion? Oo. So may 14 billion na... Hindi lang 14, na nadagdag, diba? Tapos, itong unprogrammed appropriation, hindi ko pa na-explain kung ano itong unprogrammed appropriation na to, lumaki by 450 billion pesos. What? At itong DPWH, lumaki by 175 billion pesos. Alam mo kung bakit frustrating? Kasi ang idea sana ng buong budgeting process, halimbawa, ikaw, anak kita, diba? Ba't naman kita bibigyan ng pera ng halimbawa, underperforming ka, di ka nag-aaral mabuti. Ba't kita bibigyan ng pera? Tama, Siyempre, bata yun sa performance mo as a student, diba? At saka, bakit kita bigyan ng sobra-sobrang pera? Kung halimbawa, mag-e-enroll ka lang ng mga extracurricular mo. Exactly. Diba? Kahit anong kumpanya, kunwari, kung may produkto kang hindi mo ibenta, hindi mo na siya bibigyan ng marketing budget masyado. Dapat performance-based, diba? Yeah. So, nung pinrepare itong mga budget na ito, halimbawa, nag-submit si DPWH, DOH, DepEd, batay yan dun sa performance nila the previous years. Kung gaano sila kagaling mag-implement ng mga projects nila. So, itong si DPWH, based dun sa mga discussion sa Senado, ang kanyang kakayahan lang to implement their flood control projects ay around 40 to 50%. So, ibig sabihin, kapag inallocatean mo siya ng budget para... Ang liit. 40 to 50% lang ang performance ng DPWH. Mahina, mabagal. Di ba? So, nakakapagtaka, bakit dinagdagan pa
ng 175 billion pesos for this year. And I'm sure karamihan yan, flood control projects na naman. Kaya wala talaga. Ano bang nangyayari sa ating bansa? Kawawa. Lalo na yung mga naaapektuhan ng baha. Ako, makarelate ako dyan eh. Lumaki ako tumira kami tabi ng ilog. Amburayan River doon sa Bangar, La Union. Palagi kami, halos every year kami nababaha. Ang hirap yung ganyan. So yun, billions of pesos ina-allocate sa DPWH, hindi na-implement, halos kalahati lang. Tapos, dagdag sila ng dagdag ng pundo sa DPWH. So, nakakadismaya. Para gawin tong mga flood control na to, kalahati lang yung na-i-implement niya in 1 year. Okay, so pinag-aralan na yan, kaya itong budget na binigay sa'yo this year ay batay sa performance mo. Ngayon, mapapatanong ka, bakit after the BICAM, nilakihan pa ng 175 billion pesos given the quality ng performance ng DPWH? So, diba? Paano nangyayari yung mga ganyan? Nangyari lang yung lahat yan sa bicameral committee na kung saan hindi naka-livestream. Oo nga. So, hindi mo na monitor, hindi mo alam kung sino yung mga naglagay-lagay ng insertion na yan. At dahil pag tinignan mo yung budget, ganyan yan kakapal, pagbalik niyan sa Senado at saka sa House of Representatives, siguro wala nang nagbasa. In-approve na. Okay. So, yun na yung budget natin. Parang ano lang eh. Para school project lang. Bububo nyo talaga. Yung mga adik, yung mga drug lord, bibigyan nyo ng hustisya. So, yun po. Kaya no wonder ang taong bayan kawawa sa mga ganitong nangyayari sa kaban ng bayan. Kaya tama yung panawagan ng ilang mga kandidatong senador na we need transparency, we need accountability. So, yan na si Attorney Vic Rodriguez. Yan ang kanyang plataforma kontra korupsyon. Korupsyon. Palala ng palala ang korupsyon ngayon. Ano ang rating natin sa Global Corruption Index? Nasa kulelat po tayo. Isa sa pinaka-corrupt na bansa sa buong mundo. Out of, 180 countries. Ang rating natin is 111. Ibig sabihin, most corrupt. Ang number 1 sa index, less corrupt. I think Denmark, Norway, yan. Singapore, mga less corrupt yan. Nasa top 5 ang Singapore. So, pababa ng pababa, yung 180, number 180, yun ang pinaka most corrupt na bansa. Ang Pilipinas, number 111. Ganon po tayo katindi. So, anong maasahan mong foreign direct investment ng mga foreigners kung nakikita na kaliwat ka ng korupsyon? Peace and order. Isa tayo sa pinakamagulong lugar, yung Global Peace Index naman. Number 134 tayo out of 136 countries. Ibig sabihin, magulo. Sa ASEAN nations, out of 10 countries sa Association of Southeast Asian Nations, number 9 tayo. Napakagulo. Ang mas magulo lang sa atin is Myanmar. Sunod na ang Pilipinas. So, ganoon na po ang nangyari sa ating bansa. So, sana may panahon pa para mabago ito. I don't know kung anong mangyari diyan sa corruption issues na yan. Sana ngayong midterm election, piliin po natin yung mga kandidato na may puso, may malasakit. Yung, hindi naman perfecto, yung less corrupt. Yung corruption po nagsisimula sa botohan. Yung mga nagbebenta ng boto. Pag tinanggap nyo ang bayad ng inyong boto,
Kung magkano ang ginastos ng kandidato yan, babawiin niya yan. Kaya yung pondo ng taong bayan na instead na i-implement lahat, babawiin. Kaya ang lugi ang taong bayan. Kaya sana huwag nating ibenta ang ating boto at butuhan lang natin yung mga kandidato na may malasakit, may puso, uunahin ang bayan bago ang sarili.